Grabe. Cebu Garcia's country. Galing ah. Tawang-tawa ako dito sa mga nakikita ko sa Facebook, guys. Kasi itong si Gwen Garcia ay hindi ko to gaanong nasubaybayan eh. Nag-viral kasi, kaya nag-research ako kung ano nga ba talaga ito si Gwen Garcia. Ganito palang ugali niya, no? Laging galit. Mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ay, nako. Eto pa, guys. Ito, may napanood ako. Grabe. Pumapatol pala siya sa mga bashers, guys. Eto, oh. Grabe, oh. Howard, di mo. Sagpa, tuloy mo. Kaningaw nga mo, sagpa na ako. Excuse me. Nilait niyo yung babae kasi itong babae nag-post. Sasampalin daw niya itong si Gwen. Suway. Suway. Dali. Ay, kabalaka. Kaya di ko musagpa ni mo. Tanawang tarakan. Ikan sa ulo, ngadto sa tigil. Kung balik. Kunya, balik ko na kung tanaw ang imong nawong. Labi na ang imong agtang. Kay klaro ko na kung nabay utok so. Ila-ila ka. Pakibaw ko. Saan ka kagiha? Yan, palaban daw yung kiha. Ganyan pala siya kamaldita, ano? Ganyan pala ugali niya. Kaya itong taga Cebu ay galit na galit sa kanya. So, eto na nga, guys. Eto na nga, itong interview ni Karen Davila kay Governor, kay Gov Pam, ay grabe siya mag-interview about kay Duterte, ano? Talagang mapapansin mo rito na parang kakaiba nga. Ang dami niyang mga tanong patungkol kay Duterte, bakit daw si Duterte napakalakas sa Cebu at si BBM daw naman malakas daw sa Cebu. Kasi nanalo nga si BBM bilang isang presidente dahil ito sinusuportahan din daw ito ng mga taga Cebu. Sabi ni Karen Davila. Ayan, eto nasupalpal tuloy siya ni Gov Pam. Ito panoorin natin. Cebu, well, the Visayas voted Duterte. I saw the numbers. The top 5 senators are all Duterte. Yeah. Give me the sentiment of Cebu province. Bakit mga Duterte ang Cebu province? Oh, bakit daw maka Duterte ang Cebu province? Kaya ito si Karen Davila ay talagang diskumpiyado at talagang namamangha siya. Bakit ganun kalakas etong si PRRD or ang mga Duterte sa Cebu? Ano ba nangyari? Nanalo rin naman si BBM. Ayan. Yeah. Nanalo din naman daw noong 2022. Yan yung question ni Karen Davila. Kaya ito, guys, pakinggan natin. Ang galing pala ni Gov Pam, ano? Ang galing pala niya magsalita. Malumalay lang pero may laman. Magaling pala siya, guys. Compare doon sa isa, compare kay Lalay. I think something happened, for the past 3 years na people realized na their lives were better off when it was during the Duterte administration. Yeah. But actually, 2022, rin naman Duterte pa rin yung mga Cebuanos. Correct. Lang talaga, nag-unit team. Kaya they went for BBM. It's because of Inday Sara. The same. Di ba? Kaya nanalo si BBM doon sa Cebu noong 2022 dahil kay BP Sara. Oh, di ba? Kung napanood ninyo yung interview ni Doc Willie kay Senator Amy Marcos na nakiusap siya kay BP Sara na makipagtandem kay BBM kasi baka daw matalo ito sa 2022. Baka daw matalo ito sa eleksyon kasi nga nakikita daw niya na mas malakas si BP Sara kaysa kay BBM. Kaya ayun, ginamit nila si BP Sara. Di ba? Totoo naman, ginamit nila. Matapos nilang gamitin si BP Sara, ang ginawa nila ngayon, gusto pa nila itong patalsikin. Ganon sila ka-traidor. Kaya itong si Gwen ay nahawa na rin, no? Nagpapagamit ba naman sa administrasyong ito? Kaya ayan, talo tuloy si Gwen. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw makamove on. Manner that I worked with PFP because nag-unity because of Inday Sara. Oh, see? All right. So what you're saying essentially, because Mindanao, well, that's expected, went Duterte in a race, but I think Visayas was a surprise to many in Luzon when we saw the data. So is the Duterte stronghold?
in Cebu and the Visayas, how would you describe it? The data would show, no, that from the last elections that nanalo yung Duterte dito. Yeah, nanalo yung Duterte dito sa Cebu. So, Nanalo pala ang Duterte sa Cebu. Pati rin sa Mindanao, nanalo sila. it shows that talaga yung Cebu, it's still a Duterte country. Oo. Nako, Duterte country, pag marinig ito ni Lalay, magagalit yun kasi ang Cebu nga ay Garcia Country, Gwen Garcia Country, di ba? Napanood niyo yung clip kanina, yung pinapakita ko sa inyo, nakalagay doon, may tarpaulin na nakalagay na ang Cebu ay Garcia Country. Siya palang may-ari ng Cebu. Ano? Ganun palang ugali ni Gwen, guys, Nag-research ako. Kaya pala marami nagagalit sa kanya kasi grabe, mayabang pala ito at napakapangit pala ng ugali nito. So, I want to ask you, Pam, what do you make of these corruption allegations against Vice President Duterte? I mean, you were from the private sector. We know that in corporate, you have to be transparent. Corporations will not tolerate any form of corruption. And I believe hindi ka naman politiko talaga. With a background yung mag-asawa. Yung Vice President that does not want to answer how she spent her confidential funds. So, ang tanong, how could you support that when you have a different set of values? It's nothing to do with the values, Karen, no? But it's something to do also with yung iba naman na mga officials, hindi naman talaga din sila nag-declare because it's a confidential funds, no? So, we cannot propel her also to talk about it kasi after all, it's a confidential fund. Supalpal! Ayan, nasupalpal ka tuloy. O, di ba? Grabe, mahinahon lang pala si Pam magsalita, pero magaling din siyang mangsupalpal talaga. Tama nga naman. Bakit si BP Sara lang? Dapat yung iba din dyan, Dapat yung iba din dyan ay imbestigahan din ang kanilang mga confidential fund. Ay, nako. So, I don't know why people are focusing only on her. But there are also other, officials in the same situation as her. Pero siya lang talaga yung na-highlight. Oh. And somehow, it's also unfair. Unfair nga talaga. Bakit si BP Sara lang ang hinighlights nyo? Dapat si BBM rin. Dapat lahat, Pati mga mayor, mga congressman, lahat-lahat, mula kapitan, lahat-lahat. Si BP lang talaga ang hinighlights nila kasi nga itong si Tamba, excited na nga siyang maging presidente ngayong 2028. Kaya nga, ngayon, naghihingi siya ng tulong kay Dilima at kay Jokno na pumalit bilang isang prosecutor kasi nawala na nga yung prosecutor ng Quadcom, di ba? Yung Quadcom kasi ay lusot sa inodoro lahat, kaya ngayon itong si Romualdez ay tinawagan niya si Laila de Lima, humingi ng tulong, para nga ma-impeach ka agad itong si BP Sara para matuloy yung impeachment. Kasi nga, si BP Sara ay tinikpo ng kanyang lalamunan. Takot na takot sila na itong si BP Sara mamamayagpag ngayong 2028. Dahil alam nga nila na ang mga Duterte ay malakas sa taong bayan. Kaya itong si Romualdez ngayon ay hindi mapakali. Lalo na yan si Kukak. Nako, isa din yan. Silang dalawa. Silang dalawa ang namumuno ngayon sa ating bansa. Ayon po kay Senator Amy Marcos. O, di ba? So, ano po masabi nyo sa video ito? Comment down below lang po. Si Gwen Garcia daw po, guys, ay hindi pa raw po naka-move on. Nakikita ko po sa internet yung mga post, nagwawala pa rin daw. Kasi hindi niya matanggap na talo siya kay kay Ma'am Pamela. O, diba? So, bye, guys.